magbigay, Panginoon, ng encouragement. And Lord, kung meron kang itatama sa aming mga buhay, dalangin namin, Panginoon, na matanggap po namin ito all for the glory of your name. At para, Lord, makita ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, dalangin namin na wag po magtagumpay ang kaaway na dyablo sa buhay ng bawat isa, kundi mangyari po yung plano nyo sa aming mga buhay. Amen and amen. Pwede bang i-high five mo yung mga katabi mo bago ka umupo? Ayan, welcome mo naman sila. Batiin mo naman. Ayan, welcome to church. So wala naman tayo ngayong series, pero I want to share with you from time to time, dahil kailangan din natin ito, no? Gusto namin kayong ma-disciple, gusto namin kayong, kung meron mang mga area ng buhay natin na kung saan kailangang mag-flourish, alam niyo po, walang iba kundi sa pagtatanim. Ano? At ito yung topic natin ngayon, be a generous sower. Sabihin mo nga sa katabi mo, sower. Now, ano ba yung sower sa Tagalog? Ano ang sower? Pagtatanim. Ano? Alam niyo po sa Bible, magugulat kayo kasi kahit saang mga area ng buhay ng tao, lagi si Jesus may parable pagdating sa pagtatanim. Pagdating sa kaharian ng Diyos, mayroong pagtatanim. Pagdating sa Word of God, may pagtatanim. Huwag niyo po isipin na parang pera lang ito or yung mga bagay na ginagawa nating mabuti sa ating kapwa. Dahil ang sowing and reaping po ay isang biblical principle or life principle. Sabihin nga natin, principle. Pag sinabing principle, regardless kung gusto mo o ayaw mo paniwalaan, yan pa rin yan. At diyan umiikot ang buhay ng bawat isa sa atin. Walang tutubong halaman kung wala kang tatanim. So, kailangan may gagawin ka. Kapag ikaw ay may ginawa, merong syempre babalik sa'yo na bunga ng mga ginawa mo. Pag ikaw ay nagtrabaho, anong mangyayari? Merong kang sweldo. Kapag ikaw ay nagbigay, well, yung iba minsan hindi nabibigyan ulit, pero for sure, pag nagbibigay ka at nagbibigay, later on, ikaw naman din ay bibigyan. Ano? Parang, sino sa inyo yung pagpapalapit na yung December, pagbigayan, natutuwa ka kasi ikaw yung bibigyan. Pero kapag ikaw na yung magbibigay, parang ang hirap. No? Alam niyo po, totoo yan, mahirap talaga magtanim. Mahirap magtanim dahil una sa lahat, hindi mo pa nakikita kung ano yung mga bagay na kailangan mo or gusto mo na makuha sa mga tinanim mo. Pero alam niyo po, naalala ko sa word na pagtatanim, noong bata ako, kinder, or parang salingkit lang ata ako nun sa mga kinder nung time na yon. Naalala ko yung kanta na magtanim ay di biro. Naalala nyo ba yon? O yun pa rin ba ay kinakanta nung kayo ay mga kinder, nursery, ano? Sige nga, pwede bang kantahin natin sabay-sabay yung song na ito? Magtanim ay di biro. 1, 2, 3, go! Magtanim ay di biro. Okay, so yan lang yung part ng song na yan, ano? Actually, meron pa yung mga ibang lyrics. Pero sa totoo lang, yan lang yung natandaan ko. Alam niyo po, totoo yung pagtatanim talaga ay hindi biro. Nakakapagod. Kasi wala kang nafe-feel na bunga ng mga pagpapagod mo, sacrifices mo. Siyempre, di ba, yung something na meron ka, nawawala, tas binibigay mo sa iba. Yung something na pwedeng gagawin mo sa sarili mo, i-share mo pa sa iba. And sometimes sa mga nagtatanim po talaga ng mga farmers,
Biruin mo, after 6 months, after mga ilang months, doon pa lang sila aani, magtatanim ka, hindi mo alam kung may tutubo ba. Magtatanim ka, hindi mo alam kung baka tutukain ng ng mga ibon, o kaya dadaan yung typhoon na malakas, hindi naman uusbong yung tinanim mo, baka nagpagod ka lang. No? Alam niyo po, lagi akong sinasabihan ni Mama dahil yung kanya pong tatay ay farmer sa Batangas. And alam niya talaga yung hirap. Sabihin mo sa katabi mo, hindi biro ang magtanim. Alam niyo sa Pilipinas, pag tinanong niyo ang isang bata, anong gusto nila maging sa future? Bihira yung magsasabi ng gusto ko maging farmer. Tama? Meron ba dito yung gusto niya, sasabihin niya, gusto ko maging farmer? I'm sure, 0 to none. Talagang 0.1 kung meron man sa population or wala talaga. Pero alam niyo po, sa Bible, napaka-important ng sowing. Napaka-important ng pagtatanim. And alam niyo po, ang sower, next slide, is someone who plants seeds. Nuulit ko po, ang sower is someone who plants seeds. Hindi isang seed lang at hindi isang beses lang na nagtanim, sower ka na. Kundi ito talaga yung buhay nila. Nagtatanim at nagtatanim sila. Umuo si Alberto dahil bakit? Alam niya yun eh. May background siya doon. And for sure, for most of us, hindi natin nafe-feel yung sacrifices na yun. Pero alam niyo po, ang Bible principle na ito ng sowing and reaping ay makikita natin sa Galatians chapter 6 verse 7. Ano po ang sabi? Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go. Huwag niyong lokohin ang mga sarili niyo. Di nadadaya ang Diyos. Kung ano ang tinanim, yun din ang one more time, kung ano ang tinanim, yun din ang aanihin. Alam niyo po, ang Bible principle ng sowing and reaping, makikita natin yan all over sa New Testament, sa Old Testament, dahil may kapupulutan tayo ng aral. At alam niyo po, sa Bible, ang una daw, na dapat tayo talaga maging magaling sa pagtatanim ay sa paraan po, next slide, ng pagiging mabuti sa kapwa. No? Be a generous sower of kindness. Sino sa inyo nakakita nung nagdaang mga linggo, yung anak ni Kuya Kim, di ba? Siya pala ay, trigger, lang to, nag-suicide. Ano po? Trigger warning yon. Now, alam niyo po, nakakalungkot yung mga ganung mga bagay, pero nung nalaman ko po actually, yung parang motto niya or lagi niyang binabanggit, sabi niya, be kind, be a little kinder naman every day. Dahil hindi daw natin alam yung pinagdadaanan ng mga taong nakakasalamuha natin. And even yung katabi mo ngayon, kahit tignan mo yan, no, ayos na ayos, gwapong-gwapo talagang ang ganda-ganda niya, di ba? Haba ng hair, ang bango-bango. Pero hindi natin alam yung mga pinagdadaanan din nila sa kanilang mga buhay. Alam niyo po, ang sabi ni Paul, Apostle Paul sa Galatian Church, nung unang panahon po na yon, 2,000 years ago, Galatians chapter 6, verses 9 to 10. Anong sabi niya? Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ano ba yung mga bagay na mabuti? Paano natin masasabi na ang isang bagay ay mabuti? Lalo na, una sa lahat, kung makakatulong sa kanila. Kung hindi sila mapapahamak doon. Kung yung mabuti na yun na bagay, mas lalo silang gaganda yung buhay nila. Alam niyo po, hindi lahat ng maganda para sa isang tao, maganda para sa lahat. Pero ang tinutukoy natin dito, yung mga bagay na mabuti, na kung saan
na matutulungan natin sila, una sa lahat muna, para mapalapit sila sa Panginoong Diyos. Makita ang Diyos sa buhay natin at mapafeel natin sa kanila ang pag-ibig ng Panginoong Diyos na buhay. Now, ano ba yung paggawa ng mabuti na ito? Hindi ito yung halimbawa gusto ng saktan ng isang tao yung sarili niya para na lang masaktan o mapafeel mo na valid yung nararamdaman niya. Sasabihin mo ba, saktan mo na lang sarili mo. Ganun ba? Hindi po. Kung alam natin ang isang tao mapapahamak na siya, hindi ba magsasalita tayo sa kanila kahit ng mga bagay na kung saan mapapafeel natin na parang baka hindi nila magustuhan itong sasabihin na to, pero sasabihin pa rin natin dahil yun ay makakatulong sa kanila para hindi sila mapahamak. Alam niyo po, ang sabi, kapag daw tayo gumawa ng mabuti, dadating yung time na aani tayo. Alam niyo po, sabi ni Jordan Peterson, ang Christianity daw para sa kanya, siya po ay hindi siya self-confessed Christian. Dati po siyang atheist, pero unti-unti nakikita niya na merong values ang Christianity na dapat kapulutan ng aral ng maraming mga tao sa mundo. Dahil ang Christianity po, nagpaganda ng buhay natin. Naniniwala ba kayo doon? Aba, try nyo po Kung hindi po kayo naniniwala, try nyo na sabihin Kristiyano kayo sa China. Kung hindi kayo mahuli sa daan, hindi nila kayo dakpin, saan natin nararanasan yung freedom dahil tayo ay Christian nation? Kawawa nga Sa totoo lang, naawa ko sa maraming mga Christians din sa Africa. Grabe talagang minasakar ng mga tao doon, yung mga Christians. Pero alam nyo po, ang sabi, dadating daw yung time na aani tayo sa mga mabubuti nating gawa. Bakit kaya ito sinabi? Dahil po, ang pagiging Kristiyano ay talagang pagsasakripisyo sa kapwa. Hindi mauuna na gawan mo muna ako ng mabuti bago kita gawan ng mabuti. Dahil bakit? Hindi natin nature yun. Ang nature talaga natin ay una sa lahat, makasarili po tayo. Ulitin ko po, ang nature natin ay makasarili tayo. Lalo na pag hindi mo kilala yung tao. 'Di ba? Pwede mong singitan. 'Di ba? Kaya mo nasisingitan yung iba sa pila dahil di mo naman sila kilala. Pero kung kilala mo, ano mangyayari? Mahihiya ka. Tama? Alam niyo po, kaya natin na-enjoy yung maraming freedom ngayon ay dahil sa Christianity. Merong mga tao na hindi nila ginawa yung para sa kanila lang na kabutihan, pero itinulong nila yon sa iba. Dahil bakit? Ganun po nagmahal ang Diyos sa bawat isa sa atin. Siya ang unang nagmahal, amen, sa bawat isa sa atin. At alam niyo po, yun yung unang example natin na yun. Ang paggawa ng Diyos ng mabuti sa buhay ng bawat isa sa atin, yun din yung gawin natin sa ating mga kapwa. Ang sabi, dadating daw yung time na aani tayo. Kung hindi daw, ulitin ko, kung hindi daw tayo magsasawa. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka magsawa. Kasi madali sa atin, di ba, kapag halimbawa, wala akong, ginawan ko naman siya ng mabuti, hindi ko nakuha. Alam niyo po, ang pagtatanim, hindi yan yung ayoko na nga magtanim kasi wala namang aanihin. Hindi, nagtatanim ka, hindi mo alam kung merong bang uusbong. Hindi mo alam kung merong bang lalago sa mga tinanim mo. Kaya nga, sa totoo lang po, kapag talaga nagtatanim ang mga farmers, hindi po isang binhi lang. Madami yung nilalagay. Dahil hindi mo alam kung ilan doon yung talagang
tutubo. Kaya kapag gumawa ka ng mabuti sa isang kapwa, hindi isa lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi isa lang. At tignan nyo ang sabi, kaya dapat lagi tayong maging mabuti sa lahat ng tao, sa lahat daw ng pagkakataon. Hindi sa pag-trip mo lang, pag nasa mood ka, hindi sa ganun eh. Ang sabi, sa lahat daw ng pagkakataon. At tingnan nyo yung sabi, higit daw sa lahat, lalong-lalo na. Okay, tingnan nyo ha. Doon daw sa mga kapatid nating nagtitiwala kay Christ. Kanino ka talaga dapat una sa lahat maging mabuti? Sa mga mananampalataya din. Sa mga taong merong faith, merong pagtitiwala sa Diyos. Baka mas gumagawa ka pa ng mabuti sa ibang mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos, tapos ikaw, pagdating sa kapatid mo kay Christ, hindi mo naman siya nagagawa ng mabuti. Ang sabi ni Paul, lalo na daw dun sa mga kapatid nating nagtitiwala kay Christ. Sa Proverbs chapter 11 naman, verses 17 to 18, ang sabi, pag mabait ang isang tao, siya din ang nakikinabang. Ang mapanakit naman, sarili ang sinasaktan. Ang taong masama, wala naman talagang napapala. Pero sigurado daw na may reward ang gumagawa ng tama. Tingnan niyo po yan, ano? Ito ay sinulat ni King Solomon, at I'm sure marami siyang naobserbahan sa kanyang mga pinapamunuan. Pag mabait ang isang tao, siya din ang nakikinabang. Para sa iyo rin pala, yung paggawa mo ng mabuti sa kapwa. Dahil kapag ikaw naging mapanakit sa kapwa, hindi ka rin naman nila tutulungan. I'm sure marami sa atin, meron din tayong mga nasaktang mga tao. Pwedeng intentionally, unintentionally. Pero this time, kapag nalalaman mo ngayon na may reward pala yung ginagawa mo, take note, hindi reward na ikaw ay papasok sa langit. No? Alam niyo po, wala tayong mababasa na verse sa Bible na ang paggawa ng mabuti ay magpapapasok sa atin sa langit. Hindi po yun. Ano? Ang sinasabi na reward dito ay pang-eternal na reward ni Lord. Hindi natin alam kung ano yon, at pwede rin po reward din dito sa lupa. Ano? Pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa, meron ka ring aanihin. Ano yung number 1? Be a generous sower of kindness. Number 2, be a generous sower of finances. Kamusta ang pera mo? Kamusta yung finances mo? Ang sabi ni Paul sa mga taga-Corinth po, sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8, sabi niya, ganito kasi yon. Aani ng konti, ang nagtatanim ng konti. At aani ng marami, ang nagtatanim ng marami. So take note, no, makikita nyo, sa unang talatang binasa natin kanina sa Galatians, yung sowing and reaping, hindi lang natin siya makukuha sa pera, pero sa paggawa rin ng mabuti. But this time, ito na ngayon, pagdating na sa mga finances naman natin. Ang sabi ni Paul sa pagbibigay, dapat daw magbigay ang bawat isa, depende sa gusto niyang ibigay. Ano ba yung gusto mong ibigay? Pero sure na kapag ikaw ay nagbigay, kung ano yung binigay mo, konti ba yon? Konti din ang iyong aanihin. Kung madami, madami din ang iyong aanihin. Alam niyo po, ang gusto lang ni Lord din talaga dito ay una sa lahat, maging generous tayo sa mga bagay na natatanggap din naman natin.
yung hindi mabigat sa loob natin or napipilitan lang. After all, lahat naman ng pagpapala ng Diyos ay galing saan? Sa Kanya. Alam niyo po, nung kami ay nagpe-prepare ni Cam sa kasal namin, talagang minsan, alam niyo, may mga pangungusap si Lord na bigyan mo si ganito, abutan mo ng ganito si ganito. Minsan tingin kami sa isa't isa, tapos minsan parang yung mukha namin parang, bakit ganun? Bakit kung kailan naman kami nangangailangan dahil papalapit yung kasal, doon pa nangungusap si Lord na magbigay sa mga tao. Bakit hindi na lang kung kailan hindi kami nangangailangan? Alam niyo po, may mga time pala talagang ganun para maipakita kung gaano kabuti ang Diyos. Alam niyo po, ang hirap kasi pakawalan yung mga bagay na tinetreasure natin sa ating mga buhay. Pero kung mas importante sa iyo at nakikita mo na si Lord yung magpo-provide, amen, siya ay maggagawa ng paraan sa buhay natin. Kaya, tingnan nyo ang sabi ni Paul, kailangan kapag tayo daw ay nagbibigay, hindi daw ito dapat mabigat sa loob or napipilitan lang. Hindi niya sinabing huwag na magbigay, pero ano daw? Kailangan daw kapag ikaw ay magbibigay, huwag daw mabigat sa loob. So, gusto ni Paul na turuan yung mga mananampalataya, una sa lahat, na maging mapagbigay. Pero kapag sila ay nagbibigay, ipagkatiwala nila sa Diyos yung mga ibinibigay nila. Dahil yun ay sign ng kanilang pagtitiwala sa Kanya. Alam niyo po, ang sabi sa next verse natin, next slide, ang sabi, kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. Or sa English niyan, God loves a cheerful giver. Yung bang maluwag sa kanyang puso yung mga binibigay niya. Kung katulad niyan, meron tayong, anong tawag po doon, Tita Ana? Ano yun? Buhat sa puso. Ayun, akala ko alay mula sa puso eh. No? Buhat sa puso na pangtulong natin sa mga churches po natin sa Bicol. Kita naman po natin yung Typhoon Uwan, talagang sila po talaga yung nauna na sinalanta. Makikita niyo po sa mga picture nung linggo, talagang grabe. Bumagsak yung mga puno dun sa mga kabahayan at maraming mga nasira na mga pananim. And parang sometimes feeling nila, di ba, parang paano na sila magsisimula. Meanwhile, tayo naman, nakasurvive, hindi tayo binaha, o marami sa atin dito, nasa comfort lang tayo ng homes natin. Pero ang gusto ni Lord talaga sa atin, yung meron kang puso na talagang mapagbigay sa Panginoon. At sa lahat, sa kapwa mo. Dahil after all, alam niyo po, sa pagtulong natin sa ating kapwa, nag-glorify si Lord. Amen? At tignan nyo ang sabi ni Paul sa mga mananampalataya, at kaya ng Diyos na bigyan kayo. Bakit? Akala kasi natin nung una nawalan tayo. Akala natin pag nagbigay, hindi nakikilos ang Diyos. Akala natin pag nawalan ka, wala na. Pero sa totoo lang, kapag ikaw ay nawalan, si Lord yung magbibigay. Hindi sakto lang, kundi tingnan nyo ang sabi, bibigyan kayo ng sobra-sobrang blessing. Sabi mo nga sa katabi mo, sobra-sobrang blessing yun. At tignan nyo sabi, para maibigay sa inyo ang lahat, take note, ang lahat daw ng kailangan. Akala kasi natin madalas, pag sinabing blessing, paano naman ako magkakaroon ng pera kung magbigay ako ng pera? Hindi po yun. Alam niyo po, ang blessing na tinatawag na lahat ng kailangan, it encompasses yung buong buhay natin. Ano bang mga needs natin talaga? Finances lang ba?
Ano pang needs natin? Emotional needs. Bakit hindi ka nagkakasakit? 'Di ba? Katulad ng sabi ni Pastora Jane, health daw. Ano pa? Pwedeng kapayapaan sa iyong pag-iisip. Magugulat ka, bakit ka kaya maraming iniisip sa kapanahunan na to? Bakit kaya gulong-gulo yung isipan mo? Ano ang bumabagabag sa buhay mo? Baka pagdating sa pagbibigay, sarado naman ang iyong kamay. Kasi tignan nyo, sabi malinaw para maibigay sa inyo ang lahat ng kailangan nyo. Sabi mo sa katabi mo, anong kailangan mo? At tignan nyo yung sabi, kaya gusto ka rin pagpalain ni Lord. Tignan nyo yung sabi, at marami pa kayong maibigay para sa mabuting gawain. Para sa service ni Lord as a whole. Hindi lang sa church, kundi sa community, sa family mo, na hindi ka maging aasa lang sa kanila, kundi ikaw rin tutulong ka. Ang sabi sa Proverbs chapter 11 verse 25 naman, ang taong mapagbigay sa kapwa, ano daw? Ano daw? Gaganda ang buhay. Tumulong ka sa iba at tutulungan ka rin nila. Tingnan nyo, ito may concept ang Filipino pagdating saan? Bayanihan. Di ba? Pero bakit may bayanihan tayong concept kung ngayon parang mas lalong nagiging malayo yung loob natin sa isa't isa? Ayaw na natin tumulong sa iba kasi parang feeling mo, tutulungan ko pa ba sila? Marami na nga akong problema sa sarili ko. Pero dito natin makikita, ang solusyon para mawala yung problema mo ay tumulong ka pala sa iba. Minsan, iniisip natin, parang mas lalong gagrabe yung problema natin kapag dinagdagan pa natin. Pero sa totoo lang, yung solusyon para ikaw ay maging maganda at matino ang buhay, harapin mo yung mga hindi komportabling sitwasyon sa iyong buhay. Alam niyo po, lagi ko nababasa sa Facebook yung sinasabi ni Elon Musk na wala naman daw talagang yung yumayaman, nagiging bilyonaryo, milyonaryo, na nagtatrabaho lang ng 8 hours a day. Totoo naman talaga. No? Pero doon natin makikita na kung saan meron din talaga silang work ethic, meron silang ginagawa sa kanilang mga sarili. Kaya nila pinupush yung sarili nila para sa ganun ay talagang ma-overcome nila rin yung mga limits nila. At alam nyo po, ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin. Pwedeng may mga lumilimita sa mga kakayanan mo. Ang solusyon, hindi takbuhan mo, kundi harapin mo rin. Hindi dapat maging sagabal sa iyo o kaya parang pahirap yung pagtulong sa iba. Bakit? Natural dapat yon bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya ng Panginoon. Ang sabi sa Proverbs 19 verse 17 naman, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. Pag mabait ka sa may hirap, para kang nagpautang kay Lord at babayaran kanya sa kabutihan mo. So, nakikita pala ni Lord lahat ng mga pagtulong natin sa mga mahihirap. May mga pwedeng sa atin, ako rin, minsan naiisip ko yon, kapag halimbawa merong mahirap tapos humihingi, minsan kasi nakita ko na yung binigay ko, pinangbili niya lang din ng sigarilyo na makakasama sa katawan niya. No? Kaya minsan tayo rin, di ba, parang ayaw na rin natin tumulong o kaya minsan kapag may kumatok sa sasakyan o kaya may kumalabit sa iyo habang nagdadrive ka sa motor, pwedeng akala mo parang tawag doon, mga nangaabala lang. Pero di ba minsan nafe-feel mo baka sindikato siguro sila, naawa ka sa kanila kasi baka grupo pala sila na talagang inaabuso tapos pinapagawa lang ng ganon. But nonetheless, alam niyo po, sa mga pagtulong pala natin, maliit man o malaki,
Eto yung totoong pagtulong talaga dyan, hindi po yung binigay mo piso. Hindi po yun yung pagtulong sa mahirap na tinutukoy dito, ha? Yung word actually doon na ginamit, pagtulong na parang inaakay mo. Halimbawa, nakaupo si Cyrus tapos tinayo mo siya. Ganyan na pagtulong. Okay, thank you, Sai. Upo ka na ulit. Ano yung ibig sabihin nun? Talagang merong physical contact, talagang totoong pagtulong, hindi yung nagbigay ka lang ng piso. Kasi akala natin, tumulong ako nag-contribute ako piso. Pero yung halimbawa katulad nito, akala kasi natin pag mahirap, pera lang kagad no? Pero sa totoo lang, ang mahirap, lahat ng aspects din yun Dahil for sure kapag mahirap, ang hirap din ng mag-isip, ang daming bumabagabag sa buhay mo, hindi lang pera Maraming mahirap ngayon, kahit may pera ka, ang hirap naman pagdating sa mental health. Di ba? Pwedeng mayaman ka nga, pero pagdating sa relationship mo, ang poor naman. Pwedeng mayaman ka nga, pagdating sa reputation mo, mahirap ka naman. Alam niyo po, napakalawak pag sinabing mahirap din in general sa Bible. Pero alam niyo po, lahat ng mga pagtulong natin, yung halimbawa may time na tinawagan ka, kahit madaling araw ng kaibigan mo, umiiyak siya, nag-share siya sa iyo ng problem, o kaya may time na kung saan talagang sinasamahan ka nila sa journey. Talagang lalabas mo yung mga hinanakit mo, mga sama mo ng loob, and gumaganda yung pakiramdam mo, o kaya naman nadadala ka nila kay Lord. Alam niyo po, part yun lahat ng pagtulong natin. At tignan niyo yung sabi, para daw, nagpautang ka kay Lord. Ang mahirap, hindi naman niya talaga mababayaran o mabibigay sa iyo yung yung tinulong mo Di ba? Hindi niya mababalik yun Kaya tignan nyo ang pagtulong talaga, ang pagiging sower, it takes a lot of faith. Ano yung faith? Nga ulit, trust. Pagtitiwala sa Diyos. Kasi alam mo naman, hindi naman nila mababalik yun sa iyo Pero alam mo na may Diyos na nakakakita sa ginagawa mo at alam niya yung pangailangan mo, siya yung bahala magbayad sa kung anong kaparaanan niya. Ibabalik yun. Next slide natin. Next, point number 3, be a generous sower of prayer. Yung kanina, point number 2, be a generous sower of finances. At saka, point number 1, ano yun? Be a generous sower of kindness. And it's time naman din na tayo, as Christians, kahit po mga nanonood dito online, kailangan maging generous sower tayo ng prayer. Alam niyo po yung pagpe-pray, para ka rin palang nagtatanim dito. Ano pong sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 1? Una sa lahat, nire-request kong ipag-pray niyo sa Diyos na i-bless nga ang lahat ng tao. Ipanalangin niyo silang lahat at magpasalamat kayo sa Diyos sa kanila. Bakit kaya si Paul mismo nagsasabi ng ganito kay Timothy? Dahil hindi natin alam yung prayer natin, later on, magbubunga yan ng answered prayers. Akala mo, parang wala lang yung pinag-pray mo. Nag-pray ka ng good health and long life sa isang tao. Akala mo parang wala lang yun. O kaya, one time nga, di ba, nung sina Bishop, tsaka si Rev, nagdadrive sila sa SLEX pa uwi. Di ba yung gulong nila sumabog? Pero nabalitaan ko nun sa prayer pala nung Thursday. Pinag-pray pala nila si Bishop, tas naiyak daw yung mga ibang nagpe-pray doon.
Akala natin parang baliwala lang dahil, ba't ganito, bakit pinag-pray natin sila? Akala natin baliwala. Pero yung prayer pala merong bunga. Kaya kung pinagpe-pray mo yung mahal mo sa buhay, manampalataya kay Lord, huwag mong isipin na walang magiging bunga yun. Dahil later on, sa pagpe-pray mo ng pagpe-pray, ano mangyayari? Makakatanggap ka ng answered prayers. And alam niyo po, kapag tayo ay merong maayos na relasyon sa Diyos, ang sabi ng James chapter 5, verse 16b, mabisa at malaki ang nagagawa ng prayer ng tao daw na matuwid. Umasa ka na yung prayer mo talaga sasagutin ni Lord. Hindi man sa oras na gustong-gusto mo, pero sa proper timing niya. Amen? Ano yung number 1 ulit? Be a generous sower of? Pangalawa, be a generous sower of? Finances. Pangatlo, be a generous sower of? So, sino yung mga tao na kailangan mong ipag-pray ngayon? Na kailangan nila ng answered prayer siguro sa mga susunod na taon, susunod na buwan. It can be your family. It can be your relationship. Pwedeng yung career mo. Isama mo sa panalangin. Yung church natin. Amen? Alam nyo ba yung nararanasan natin ngayon na building na to? Akala lang natin parang, praise God, ang sarap may aircon. Ang sarap malambot upuan. It is actually, bunga yan ng prayers din noon. Alam nyo, nag-start din yung church, sabi ni na Bishop, sa mga bahay-bahay lang, grahe, sa mga tabi-tabi. Pero alam nyo po, faithful si Lord. Hindi nila rin inaasahan, magkakaroon pala ng church. Pero dahil sa mga nanalangin. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, yung prayer mo, akala mo, wala pang bunga. Pero magkakaroon din. Amen? Kaya kung nananalangin tayo, Lord, yung church building, huwag tayong magsawa dahil darating yon. Amen? Lord, yung family ko, madala ko kay Lord, huwag ka magsawa. Amen? At last, but not the least, ito na, point number 4, be a generous sower of love. 1 John chapter 4 verse 7 to 8, ang sabi, mga kaibigan, magmahalan tayo. Kasi galing sa Diyos ang pagmamahal. Sabay-sabay nga natin basahin ito, naka-bold. 1, 2, 3, go. Ang taong nagmamahal ay anak ng Diyos at kilala niya ang Diyos. Pag hindi nagmamahal ang isang tao, ibig sabihin hindi niya kilala ang Diyos. Kasi ang Diyos ay pagmamahal. Ano yung mga acts of love na napapakita mo sa iyong kapwa? Take note, masyado kasing generalize yung love sa panahon natin. Akala kagad natin kapag love, ay gusto mong halikan yung isang tao, gusto mong jowain, akala mo yun kagad yung love. Masyadong generalize, Samantalang yung love, nagagamit nga yan sa tuta, di ba? Nagagamit sa pusa, sa mga hayop na alaga mo, di ba? Ano pa? Nagagamit din sa kaibigan mo. Ay, I love you, friend. Ang ganda mo naman ngayon. Di ba? Masyadong generalize yung word na love. But this time, alam niyo po, yung sabi na love dito, it's called agape love. Ano yun? It's actually a sacrificial type of love. Anong mga bagay na pwede mong isacrifice para sa isang tao? Oras mo? Pera mo? Marami pang mga bagay. Pwedeng boses mo. Di ba? Grabe yung kwentuhan namin, sabi niyang ganun. Pastor,
Nung nakausap ko na isang tao, nung nakausap ko siya, 10 o'clock kami nagsimula, mag-aalas 3 na kami natapos mag-usap. Aba, grabe pala, no? Pero alam nyo, after nun, okay na siya. Be a generous sower of love. Bakit? Ano yung sabi kanina dyan? Tignan nyo. Pag hindi nagmamahal ang isang tao, ibig sabihin, hindi niya kilala ang Diyos. Ano ba talaga yung iniisip mo sa pagmamahal? Pagmahal ka, iniisip mo lang yung, binibigyan akong regalo. Pagmahal, kinikis. Hindi lahat ng binibigyan ng regalo, ayuda, kinikis, mahal agad. Paulit-ulit ko na sinabi sa inyo, di ba si Judas Iscariot nga eh. Kinis si Jesus, di ba? Pero hindi naman niya talaga mahal. Dahil bakit? Tinraidor. Hindi rin lahat na nabibigyan ng regalo nagmamahal. Dami niyan kapag eleksyon, di ba? Tigpa 500, tigpa 1,000. Kala mo mahal ka. Yun pala, lulunurin ka sa baha. Dito natin makikita na ang pag-ibig, hindi makikita sa mga ginagawa ng mga tao sa atin. Pero ano yung ginagawa mo para sa iba na mga sakripisyong bagay? Ang sabi ng John chapter 13, verse 34 to 35, sabay-sabay natin to basahin. May bagong utos ako sa inyo. Mahalin nyo ang bawat isa. Dapat nyo mahalin ang bawat isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kung mamahalin nyo ang bawat isa, malalaman ng mga tao na, ano daw? Disciples ko kayo. So take note yan, ano? Ang pagpapakita pala una sa lahat na Christian ka, ay meron kang sacrificial type of love. Hanggang saan yung kaya mong tiisin para sa mga taong nasa paligid mo. Kapag balimbawa, ikaw nangangailangan, sila rin nangangailangan, kaya mo ba yun na minsan sasantabi mo yung pagod mo, yung antok mo para sa kanila? Imagine, kung walang sacrificial type of love ang mga tao kahit nung unang panahon. Alam niyo po, kaya merong orphanage noon, nung panahon ng Roman Empire. Kawawa ho kasi yung mga nagiging anak ng slaves na babae. Lumalaki rin yung mga anak nila, 5 years old pa lang, slave na. So anong ginagawa ng mga nanay po noon? 'Di ba sa Rome, pag pumunta kayo diyan sa Venice, 'di ba, sa ang tawag diyan, BGC, makikita nyo, 'di ba, merong parang ilog ba yun, kanal, ganyan. Ganon kasi nga noon sa Rome, sa Italy. Anong ginagawa ng mga slaves? Iniitsa nila doon yung mga bata. Kasi yung mga baby, nakakalangoy sila, nakakasurvive sila sa tubig eh, no? Pero alam niyo yung kumukuha sa kanila? Mga Christians. Doon nagsimula yung orphanage. Sa totoo lang. Pero nyo, mga di naman talaga nila anak yun, di naman talaga nila kadugo. Kaya lumaganap yung Christianity like wildfire nung time na yon. Dahil bakit? Yung mga iniitsa, yung mga taong nire-reject, yung mga taong walang pag-asa. May mga taong nagbibigay ng panahon kahit hindi sila kadugo. Kasi tayo ganun di ba? Kapag kamag-anak mo, may bias ka na. Sa nga yan sa trabaho, tinatawag na, nga yung word na yon? Di ako makakatulog niyan. Di ko alam yung word na yon. Ano nga yun? Yung word na, yung mga, kamag-anak mo, kakilala mo, parang may bias ka na, sila yung kunin mo, i-promote mo. Nepotism. Di ba? Uso sa atin yun.
Dahil bakit? Yun yung madali. Pero hindi yun yung type of love na tinutukoy dito. Sa iba, yung anak, kapag sariling anak, mahal dahil bakit? Galing sa kanya yun eh. Di ba? Pero hindi yun yung tinutukoy dito. Tinutukoy nito, paano yung mga tao na kung saan, oo, sometimes masarap sila pakisamahan, pero may time din talaga na ang hirap nilang pakisamahan. Kaya nga may nagsasabi na, Pastor, parang sa church, nung una, masarap kasi, kilala mo sila. Pero aba nakikilala mo, ba't parang lumalabas na yung mga sungay nila, sabing ganun. Alam niyo po, dito natin makikita na hindi naman talaga lahat ng umaattend sa church ay masasabing perfect eh. Lahat tayo mga sugatan. Lahat tayo may kailangang mabago sa ating mga buhay. Kaya nga tayo nasa church eh. Church is a hospital for the people who are hurting and broken. No? Sorry, meron pa pala akong point number 5, no? Last but not the least, nalagay ko lang point number 4, di ko pala nabago. Be a generous sower of the Word of God. Bakit be a generous sower of the Word of God? May mga tao na kailangan nating sharean ng salita ng Diyos. At hindi natin alam minsan, may bunga pala sa kanilang buhay yung pag-share natin. Be a generous sower of the Word of God. Nung nandun nga kami kina Pastor Jed nung linggo, dahil in-invite po ako ni Pastor Jed dun sa 3rd anniversary nila nung church sa Caloocan, may mga nakausap kami dun, mga workers nila, na na-share na pala noon sa mga Bible study, nung bata sila, tapos naging, yung nagdodroga, ganyan, nagtutulak talaga sila, no? Yung iba, labas-pasok na sa kulungan. Pero sa kulungan din, nakarinig din sila ng mga salita ng Diyos. Pero later on in their life, at nung nandoon na nga sila, nagpapatotoo sila, na tinanggap nila si Lord at nabago yung buhay nila. Yung dati nilang buhay, hindi na ngayon ganun. Kung dati, nagtutulak ng droga, ngayon, nagtutulak na ng mga tao na umatin sa church. Alam niyo po, may bunga yung mga salita ng Diyos na tinatanim natin sa mga bata, kahit mga kabataan pa lang sila, may bunga yan. Kaya sa mga nasa kids care natin, huwag kayong magsawa. May mga umaattend nga sa church natin na nagulat na lang si Pastora Jane eh. Noon daw, dumadalo sila nung, anong tawag natin doon? DVBS. Diba? Tsaka mga teens noon. Ngayon, nandito na, dumadalo na sila sa church. All because merong nagtanim. Nagulat din ako noon, actually. Nung ako ay high school, hindi talaga ako marunong paano mag-share. Pero, sinashare ko lang paano binago ni Lord buhay ko. Nag-share lang ako ng John 3:16 sa mga kaklase ko. Pagdating ko ng 4th year college, nasa 6th floor kami ng PUP, nagkita kami, bigla nagtanong kami, uy, kamusta ka na? Ganyan-ganyan. Sabi niya sa akin, kaklase ko, alam mo, hindi ko nga naintindihan nun yung sinishare mo eh. Word of God na pala yun. Ngayon, sa ganito na akong church, nagpapagamit kay Lord. So, akala lang natin minsan, parang wala lang yun, yung na-invite mo sa church, na-sharean mo ng testimony mo, na-sharean mo ng isang encouraging verse na nabasa mo, pero may bunga yun. Kasi ganun yung seed, di ba? Pag tinanim mo, wala naman nakaangat ka agad, natangkay, di ba? Pero sa loob, may nangyayari. Ganun din sa Word of God. Kaya tinuturing nga ang Word of God in the Bible na parang seed. 2 Timothy chapter 4 verse 2, anong sabi ni Paul kay Timothy? I-preach mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, maganda man ang sitwasyon o hindi. Iparealize mo sa kanila ang mga mali nila at pagsabihan mo sila. Pero palakasin mo rin ang loob nila at habaan mo ang pasensya mo sa
pagtuturo. Anong sabi ng Daniel chapter 12 verse 3? Sabay-sabay natin basahin. Parang liwanag sa kalakitan na magliliwanag ang mga matatalinong leaders at magniningning forever na gaya ng mga stars ang mga taong nagtuturo sa iba na maging matuwid. Okay? Nihikaya tayo ng Bible na laging magtanim. Ano nga yung 5 aspeto na yon? Be a generous sower of kindness, finances, love, and word of God. Next slide. What you sow, you will reap. Kung ano ang itinanim, siya mong aanihin. Kaya, ito na yung conclusion natin, ito yung sure. Pwedeng nagtanim ka ngayon, parang feeling mo, wala naman akong nafe-feel na reward ni Lord. Pero later on, mga kapatid, makikita mo na kung saan pwedeng sa ibang aspeto naman ng buhay mo, kumikilos si Lord. At ito yung sure, next slide, God is your reward. Di mo man nakamit yun kaagad ngayon, pero si Lord yung bahala dun eh. Amen? Kung si Lord nga gumawa ng heaven and earth, magagandang mga bagay dito sa lupa, how much more kaya niyang ibigay din sa'yo ang mga kailangan mo. Amen? Tayo ay manalangin. Lord, salamat po dahil pinaalala niyo po sa amin na kailangan kaming maging generous sower. Una sa lahat, sa kindness, sa finances, sa aming prayer, sa pag-ibig at sa word mo. Lord, dalangin ko po, kumilos ka patuloy sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa mga nahihirapan po na mag-sacrifice, tulungan niyo sila. Panginoon, magawa po nila ang kalooban mo sa kanilang mga buhay. Sa mga nahihirapan magbigay ng kanilang finances, tumulong sa iba, magbigay sa church, Lord, tulungan niyo sila. Bigyan niyo sila ng puso, katulad ng mga mananampalataya noong unang panahon, na generous sila pagdating sa pagbibigay. Maging Lord, sa mga nakasama namin dito sa prayer meeting, na wag sila magsawa, na mag-sow ng mga prayers. Maging Lord, yung mga kapatiran di namin nakakasama, hikayatin mo rin po sila, Panginoon, maging kabilang sila sa ginagawa naming prayer na ito. Kasi meron ding magiging answer ang mga bagay na ito. At ganun din, Lord, yung word mo, tulungan niyo po ang bawat isa sa kanila. Ma-share po nila, Panginoon, sa kanilang mga kaklase, kanilang katrabaho, family member, friends. Ma-share ka nila sa kanila. At ganun din, Lord, makilala ka nila sa kanilang mga buhay. Lord, we thank you and bless you. Huwag niyo pong hayaan na yung word niyo ay manakaw ng kaaway na dyablo. Kundi may mangyari talaga, Lord, sa kanilang buhay ngayon linggo, sa mga susunod na araw, ma-apply nila ito sa kanilang mga buhay. In Jesus' name, ito ang aming samot dalangin, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen.